Mga Marites, kami lang to. Wow. Walang special session pa. Sa Wednesday pa yata yun. Pero kompleto pa ang papo. Yes. Diba? Mamaya natin siya i-welcome, mga Marites. Kaya bati muna ako sa inyo sa Marites all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. And this is your pleasurable instructor, Alan Joy. Pleasurable? Damang-dama. Parang ikaw ang galing ng Bangkok Oo naman. nga. You're so pleasurable. Yeah. O, ikaw na. Ay, ako na pala. Naghihintay pa ako ng kasunod. Of course, ang inyong PhD. Hindi pa ako may birthday. Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Yay! Nagbabalik na ang birthday girl. Maingay na ulit. Yes! Ang backlog. Iba ka pala. Oh, bakit? Ang boses mo. Ano? Ngayon, di ba? O, ibang-iba, di ba? Hindi, ano talaga, nagkokos talaga ng... Talaga. Talaga. Energy. Pero sa positive ano naman. Di ba nga pakatahimik dito nung wala siya? Pero in fairness, akala niya birthday niya today, kaya siya Siya nag-rep. talaga yung nag-outfit. Alam mo, Mas mukhang birthday niya ugali talaga ni Rochelle, gusto niya mga upstage. Siseryosohan nila yan. Parang birthday niya. In fairness talaga. Agad-agad. Alam niyo kung bakit ako naka-red? Ang ganda. Ewan ko, naalala ko lang bigla na Ano? pag Monday kasi, dati tayo. dapat nag-red. Alam mo, dati talaga, pag Sabi ni Tita Monday, lagi kami Ethel. naka-red. Ethel, yeah. Because of Manay Ethel, who told us. Kaya ang dami kong red dati. Alam mo kung sino nagsabi kay Tita Ethel? Sino? Si Chris Aquino raw. Truly. Wear red on a Monday. Pero talaga si Manay Ethel for the longest time. Parang swerte yung pasok ng linggo. ganun. Talaga ba? Parang naging ano, kasi pag hindi ka naka-red, bawa naka-black. Nisita ako ni Manay nagre-red Ethel siya talaga. Si Dapat Ethel. pala mag-red tayo. Sabi niya, At saka dapat birthday pag mo, Monday di ba? naka-red. Tignan mo, mukha tuloy birthday ni Rose. Kaya pala gumawa ng pasta. Oo. Hoy, Kasalanan ko ang bigla. Oy, sarap Dahil- ng pasta. Oo, ang sarap ng pasta dahil dyan sa ating mga bago Marites. Sama na sa chismisa ng mga showbiz balitang pinag-uusapan dahil kahit sino ka pa, siguradong Marites ka. Like, share, and subscribe na sa MU Entertainment YouTube channel. At dahil marami na nakamiss at marami naghihintay, mga Marites, ito na po ang isang linggong Chismis! Unahin na po natin si Lea Salonga. Pinupuri ng mga kapwa-army sa pagiging simple sa kabila ng international status, PhD. Yeah, totoo naman. Nakaka-proud naman talaga ang isang Lea Salonga. Lalo na siguro kung isa ka talagang army at makikita mo siya na Ayun siya, oh. nakahalo lang sa crowd. Oo Ganon nga, ang nakita ko drama. nga. Yes, di ba? Nagkaroon Parang ng hindi Lea Salonga, Yes. dahil- Nagkaroon ng concert ang BTS, of course. Parang part pa rin to ng kanilang Arirang World Tour BTS sa Busan Festa. on, last June 12 and 13. Taray. Ayan si Lea Salonga. Ito pong mga pictures na to, kinuha lang namin sa social media. Parang shinare ng mga co-armies niya. Kasi, kumbaga nanawagan si Lea. Oo, naitag naman siya. Yeah, kasi siyempre wala naman siyang picture masyado na kuha niya. Kaya sabi niya, doon po sa may mga pictures na siyempre kasama siya or nakuhanan siya, talagang please, parang itag naman siya. So, siya lang kaya mag-isa yan. nanood? Mukhang may Taray. kasama siyang isa na naka-hanbok yung outfit, yung ng Korean. Parang nakunan sa during the concert. Kaya pinanawagan din ni Lea yon Friend niya kung kasi. sino raw yung nakakuha ng video nung time na yon na please dahil andun nga yung friend niya. Nag-handbook siya nakunan. sa concert ng Hindi ano? si Lea, yung Oo, yung friend friend. niya. Oo. Wow. Taray. Tapos alam mo, puring-puri siya ng mga ibang armies kasi nakita nila si Lea, nagkapa-picture sila, game, walang arte, nagkapa-picture sa kanila. Ayan, kita naman natin. May mga iba pa dyan. Then, lalo silang nagulat dun sa, syempre, sa entrance. Hindi naman kasi kayo agad-agad pagdating mo doon, pasok na. Parang dito din naman. So, si Lea daw talaga nakapila. Nasa crowd, nakapila siya to enter. Pwede rin nga naman sabi ng iba, hindi niya ginamit ang kanyang international status. Kung titingnan natin, di ba? Actually, Celebrity pwede, status. oo. Pwede talaga. I'm sure pag nakilala din siya ng BTS,
Or kahit na lang yung production Siyak ng... na mapaproud din sila lalo na wow, Lea Salonga. It's Lea Salonga, aminin natin yan. Correct. So, she didn't pull any strings. Wow! Diba? What did she pull? What did she pull? Nothing. Nakakatawa. Your leg. Nakakatuwa naman talaga, di ba? Pwede naman talaga niyang gawin yan. I'm sure may mga connection siya and everything. Pero yung nakita nga nila, wala, nandun siya. May dalang bag. Alam mo, laman ng bag. Correct. Mga freebies. Yes. At saka siguro, kasi usually pag ganyang concert, may mga dala-dala talaga yung bawat isa. Nagsisharean ba? So, baka si Lea may ganun Hindi, din. at saka Rose, ano siya dyan eh, siya army mode, fan mode siya Fan dyan mode eh. talaga. So talagang one of those siya. Gano'n. Hindi siya Nakakatuwa, feeling diba? star. O, kasi pwede din naman talagang, hindi, may connect, special, papasok na lang ako kapag mag-start na, di ba? Tsaka may special seat. No? Parang Saka ano siya, after that, pinakita niya yung kanyang light stick Ano? and sabi niya nga, ang dami daw niyang i-unload from the concert. So, siguro, I-unpack. Oo, i-unpack, gano'n, i-unload. Na marami siyang nakuha. Yan, Tsaka ever nakakatuwa since, lang. ano talaga siya, army talaga siya eh. Oo, No? super. Super nag-tweet yan palagi. Post ng post Post about ng post, army. Yan. So anyway, nakakatuwa lang. Sana nga naman lahat ganon, no? At saka kasi parang first time doon nila talaga na nag-Korea Rose na para manood talaga ng ano. Kasi dream niya rin yan talaga. Kasi dati parang di siya nakakuha. May Oo, time na talaga, no? may hirapan Next year siya sa sa atin pagkuha yan, ng diba? ticket, mga ganun. Ha? Next year sa atin. Yes! Manood ako niyan, Tito. First time okay doon sa yan. Phil Sports Camer Sa Arena. Philippine Sports Arena. Yes, doon sa Kailan ba? Bulacan. July ba next year? March. March. Okay. Fairness. Diyan na nagpunta si, di ba, Maris Ka na ba? Sino? Oo, Ay, bumili ko. Ito kaya ay... May bumili kasi for me. Ayun. Pero ako nagbayad ng ticket Baka ko, ikaw yung Rosa. sinasabi na may 50 tickets. Si Vice yun. Oy! binigay na niya. Oh, wala naman kasing ganun. Kasi naman, hello, alam mo, mahirap mangyari yun. Sa totoo lang. Walang ganun, Mar. Kaya, wag naman Hindi magbintang. nagaganap yun. Baka ikaw pala yung may 50 tickets. Mag-iinit talaga ulo ni Vice, kahit Ano sino lang talaga, yun. hanggang dalawa lang talaga ang ticket. Totoo Oo. naman yun. Walang ganun na 50. Walang mga pa-reserve. Yes. Ganon. Kaya totoo naman yung pagdilinay ni Vice. Walang ganun, Mar. Sabi niya, ano ba, 50 ba katawang ko? Hindi nga raw niya alam din kung ano schedule Schedule niya niya sa that araw day. na yun. Totoo nga, no? Dahil next year pa Next year. At saka parang hindi naman ganun guy ni Lea si ano na super army talaga. No? Hindi naman ganun kilala si Vice. So, Okay, mga Marites. Anyway, yan. Kumbaga, sabi ko, congrats, Lea. Hindi, nakakatuwa ka, Lea. congrats din kasi nagawa niya yan. True. Oo. Achieve. Pagka-fan ka, Rose, achievement Naman. niyang ganyan. True. Ha? Parang kaya mo fan ng effort. Di ba? O, kaya mo ba? Di ba, kaya malapit na effort, di ba? Oh, this weekend. This weekend na? Wala ka? Ano nangyari? Hindi raw siya dito. Parang wala sa camera eh. Kaya na wala Hindi raw siya ka, sa no? Pilipinas manonood. Ng taray, okay, sige, di ba? Sa abroad daw. Sa Taiwan. Mas bongga. Kasi dadalo ako Taray. sa puntod ni Sunshine. Talaga. Ay, ayan. Seryoso, pagkaka-deliver. Oo. Without batting an eye na Pero siya. ano Oo, in her red hindi dress, ka talaga ah. bet sa ano. Sa bet. Samba, Oo. samba. Dito. Saka, hayaan mo na. Dito? Hindi sila Pilipino kompleto din. kasi. Okay. Sino ba yung kinainsa mo doon? Hindi ko naman. Grabe siya. Oy, love ko F4. Yung, Hindi naman yung effort na kinainisan. hindi ko kinainisan na. Yun lang, alam mo yun, syempre, mas maharap yung feeling na yung kompleto, yung... Siyempre naman, oo. Sayang doon, di naabutan ni Sancha yung reunion. Oo. Anyway. Kaya na baka maiyak pa tayo. Oo nga. Okay, ito naman mga Marites. I was there fan meet Wow. at Thanksgiving ng SB19 sa Sacramento at Yokohama, Japan. Kasado na ngayong Agosto. Taray. Ito naman Ganda. kay I was there, di ba? Ang ganda nila, oh. I was Diba there. po? Ito nilang fan meet at Thanksgiving sa Sacramento, sa California sa August 8 at sa Yokohama, Japan, August 18. Di ba yung mga setting dyan? Na Mga ano, gusto sabi mo? makita. August 18. 18. Di ba 18? Satin, di ba? 18. 18. Oh, yeah, oh. I was Sad. there. Di ba? Parang bagong-bagong title. Ano? I was there, di Ano pa yung ba? I Parang was ano, di ba yun yung binabundle sa banyo, Oo, sa yes. boys school? I was Correct. here was pa here. rin. Kasi naman, kahit anong Ayan po title yung naman, hindi naman Kaya issue. ang dami na waiting na Papasukan. mga fans nila dyan sa Japan tsaka Sacramento. Iniisip ko kung anong isusuot ko sa outfit.
kaninong outfit yung isusuot ko. Bagay mo dyan. Bet ko yung kay ano. Kay Stel for sure. Hindi ko kaya yung kay Stel. Sa may- Si Stel lang ang may kaya niyan. Ay, kaysa yun pala nasa ano. Kay ano siguro, kay Pablo. Colin, Josh Colin. Si Josh. Yeah, nasa gitna. Nasa in the gitna. middle. Okay. Ang macho ni, ano, tignan mo. Iba Kaya talaga mo yung aura kay ni- Stel. Hindi ko kaya yung kay Stel, may papusod. Iba talaga yung macho aura ni Ken, macho Correct. energy. Actually, no? maganda rin yung outfit niya. Kaso hindi ko kaya yung sapatos. Oh. Yan lang. Basta brought to you by IC Entertainment siya. Ito yung was kasi, I was there. Kasi yun yung wakas at simula, ibig sabihin ng was. Yun. Okay. Then, after wakas at simula, di ba, ayan Yung naman. pala Oh, yun. Pa-fan. Hindi ko alam kung may bagong kantang lalabas na naman. Basta yung mga fans dyan ng SB19 sa Yokohama at Sacramento, abangan niyo po Siguro sila. kaya sila mag-Yokohama dito kasi meron silang Sonic, ba? di ba? Meron sila sa Japan na gig eh. Okay. Okay, mga Marites. Ito naman, mga Marites. 6 na kapatid ni Rene Ay. Butterbonia na tatanggap na scholarship. Ex-wife at stepdaughter ni Ateo Coach Tab O, yan. Baldwin, may revelasyon. Kapat, Diyos ko, Ano ba ka, Tito, dangerous ka ba yata? Ano? Anak ngayon. Pleasure. Grabe yung dangerous. Gamitin ko next week yan. Gusto mo ba yung danger? Para naman ako Michael Jackson. Oo, anyway. Pleasurable. Oo, good It's news your to pleasure. Oo, good news to Tito kasi nga natupad na. Di ba last time, Rose, remember, na pag-usapan natin to, sana yun ang isa sa mga hiling natin, sana gawin nila to, no? Na pag-aralin yung, para doon man lang, di ba, makinabang yung mga kapatid kasi nga, di ba, alam natin breadwinner si Rene. O anyway, so yun natupad na nga yung isa sa mga hinihiling ng marami para sa mga naiwang kapatid Tito ng Ateneo Blue Eagles player na si Rene Butterbonia Fu na sagutin ng Ateneo ang pag-aaral ng mga ito. Dahil 'di ba, ito nga yung Wish niya. Oo, One wish ng week na marami. rin pala, no? Oo, Since it exactly 1 happened. week. Yun nga yung natin, report natin last time. 1 week na nga, mula nung masawi si Rene at ang teammate niyang si Divine Adili dito sa isang team building, quote-unquote, activity sa Dipakulaw, Aurora nung Monday, June 8 na birthday mo. Na ang daming naganap nung birthday mo. Grabe naman. Tragic. Ano meron? Anong meron? Araw na yun talaga. Oo, dati ulan lang ang meron pag June 8. Ngayon, Oo nga, no? ang dami mo. May lindol na, may Tag-ulan nga lang. Oo, tag-ulan. Grabing araw na yun. Anyway, pero hindi ang Ateneo de Manila, Tito, ang sasagot sa scholarship Hindi ng ba? 6 na kapatid, kundi, ni Bobet, kundi yung school na pinanggalingan niya na Ateneo de Davao. Oo, Tito. Umani ng malakas na palakpakan si Father Karel San Juan, presidente ng Ateneo de Davao University, nung i-announce niya ito pagkatapos ng misa, Tito, doon nung Sabado sa chapel ng Ateneo de Davao Senior High School. Salama yon para kay Butterbonia. Nag-offer din daw ng tulong ang Xavier University Tito sa Cagayan de Oro, pero sa Davao na lang daw, yun ang sabi ni Madir ni Mrs. Rovelyn Butterbonia, dahil mas malapit nga naman sa Agusan del Sur na kanilang kung saan sila nakatira. Oo, correct. Tapos isa sa 5 kahilingan ng pamilya ni Rene at Divine ang proactive unconditional support offered freely without conditions, Rose, Yes, without dapat. quit claims, at as an act of justice, not strategy. Yun ang isa sa bali 5 hinihiling nila ayon sa kanilang abogado na si Attorney Israelito Torion, Tito, nung nagpa-press con siya. Samantala, nagsalita naman, Tito, itong pasabog, yung estranged, hindi pa ex-wife, estranged lang, Tito, kasi married pa siya dito. Okay, Effie. Effie lang yung binanggit niyang name. Asawa ni Coach Tab Baldwin ng Ateneo, Tito. Naglabas siya ng isang video. Actually, yung attorney niya ang naglabas nito, New Zealander na attorney niya. At inihiyag nito na, Tito, na ilang beses niya raw winarningan ng Ateneo de Manila to keep children away from Tab. Doon pala mapapaisip ka na, bakit niya pinapalayo? Pero pinatahimik daw siya dito. Hindi siya pinakinggan ng Ateneo management. So children are not safe around him. And it was their duty to remove him. Yun ang sabi ni Effie, Tito, na sinabi niya raw sa Ateneo to remove them, to remove Tab from campus, pero hindi nga ginawa ng mga taga-Ateneo until ito nga nangyari itong trahedya. Nakakaloka, di ba? 2011, nung ikasal si Effie kay Baldwin, and she is still legally married to him, Tito.
Dahil noong 2020, umalis lang siya kasama yung mga anak niya for the sake of herself and for the safety of her kids. Rose, bigla silang nilayasan nila si Baldwin. So, ano kayang rason? O, yun. Nako, alam na. Basta nabanggit ni Effie dito sa mga magulang ni Narine at Divine na the deaths of your kids were not only predictable but preventable. Totoo naman. Kung hindi sana nag-insist na doon ginanap yung team building, di ba? Bakit kasi doon pa sa dangerous na lugar. Tapos pasabog din yung video dito na nirelease ng lawyer ni Effie na si Tudor Clee kung saan kausap di umano nila yung Ateneo team manager na si Epoch. Ito pa yung Ateneo manager si Epoch Kimpo Tito. Tapos sinabi ni ni Effie na Baldwin was hitting on students. He was after the students. Ang sagot ni Epoch, I know. And I warned him. I told him to stop. Sabi nung Epoch dun sa video, audio recording. Sabi ni Effie, it's pretty simple. If you work in a school, you should conduct yourself at least in a very appropriate manner. Sagot lang ni Epoch. It's a sickness. Sabi. So alam ko Rose, alam nila, aware sila na may ganung Ayun na. may ganung problema kay Baldwin. Pero Tagal niya dyan. Posibleng Diba? wala silang idea. So parang lumalabas dito. Tapos after this dito, naglabasan na yung mga Screenshots. So, Nung may minor pa raw, di umano nakausap si di ba ka-message, tapos may iba pa mga babae. the girls. Oo, naglabasan yung mga babae dito na ang dating, parang may predatory behavior talaga si meron siyang problema dito talaga, lumalabas. So, di ba isang malaking iskandalo yun for Ateneo, naman, na yung inyong coach pala na Nag-aalaga ng mga bata. Oo, tas ganun pala. May ganun siyang, kumbaga may sexual offenses siya kung totoo yung mga Tapos pasabog din yung isang yung parang stepdaughter niya tito, bali anak ni Effie. Basa ko rin yan. Oo, yung girl. Siya yung parang very open siya sa pagsasabi na yun nga, yung mami ko sinilence nyo, sinabi nyo tumahimik. Samantalang sinabi na namin sa inyo before yung problema. Parang don't tell me I didn't warn you. Yes, Diba? correct. Oo, mataray din yung, si Giyota Calogiro. Ganun ang name nila kasi they're Kiwi Tito, they're New Zealanders. So sabi niya, my mom begged them to assign him to a different team, a team with adults, away from the university, away from minors. And they not only ignore her, but made her life living hell for months. Ang taray din ito. Ang dami pa niya, marami siya mga pinost. Meron pa nga doon na, niretweet niya, sa ex yan na parang convo, na mga, para mga bayarang girls daw. Nakakawindang yung mga words na ginamit ni talaga, masasyak ka talaga sa mga, di ba Rose? Ibang klase, yung usapan nung with Coach Baldwin na parang pag-iisip mo, ganun ba siya? Parang diba? hindi yata normal. Bakit pinayagan yung ganyan? Kasi yung bagong pasok niya sa mundo niya, sa sports Ateneo, parang nasambal-sambal siya, di ba? Diyos siya doon. Oo, yung pala. Dahil nakapag, niya. Alam mo, kailangan pa mangyari itong incident ito, Tito, para mabulgar yung, mga ganyang klaseng Baka naman sabihin ng mga nanonood sa atin, parang kinonvict na natin or ito base sa mga naglabasan. Yan Kasi, po, kumbaga nire-report lang natin yung mga nababasa natin. At pasabog na pero revelation. Pero di ba nagkukwentuhan tayo kanina, hindi ako nagkapaka-holier than daw. Pero alam mo yon, kahit ano talagang ginagawa natin, lalo na kung masama, kung totoo man to or what, parang gagawa talaga ng way si Lord para ma-reveal. Yun nga lang, ang malungkot lang dito sa part na to. Parang may nabuwis nagkaroon ng pa na sacrifice. buhay. Oo. Yes. Pero yun, talagang walang nalilihim. Correct. Diba? Lahat ng gawain mo may repercussions talaga. True. Lalabas at lalabas. Ang lungkot ang magandang doon, yung sa mga bagets dito, yung anim na, di ba parang hindi na sila mamroblema kung saan sila mag-aaral, Rose, di ba, sagot ng scholarship. Yun, kaya pinupuri talaga yung presidente ng si Father Carrel, Ateneo de Davao, na parang kumbaga, pag pinumpara mo sa taga Ateneo de Manila, medyo nagkulang yung yung management dito ng Ateneo de Manila kumpara sa Davao. Ganon. Okay, mga Marites. At ang latest ito, di ba, nag-design na si Epoch at saka si Baldwin. si Baldwin. Na sana naman din, hindi ibig sabihin nun, lusot na sila sa kaunang pananagutan kung may mga pagkukulang man sila or what na naganap, di ba?
Yes po, ano namang masasabi mo sa naganap na ito? Ang lungkot ito sobra. Oo nga. Grabe. As in, kaya ako react. Huwag ka nang imuya. Oo nga. Na pag pinanood mo yung video, dahil may iyak ka talaga. Oo. Kaya ka nung sendo mo. Hanggang ngayon, pag nakita ko yung mga video ni Butterbonya dahil, naiiyak ako. Yung tribute Ngayon nga, na nagkukwento lang natin. ginawa ni Jessica Soho kagabi sa KMJS. MJS. May patribute. Oo, tribute. Nakakalungkot din. Tapos sana rin, meron din sanang makuhang karampatang kung ano tulong dito. Yung pamilya ni Adili sa Nigeria, alam Oo, natin isa rin siyang Nigeria, alam mo. mahirap din siyang pamilya dito Kaya galing, di sana ba? yun din, mabigyan ng Yes. hustisya, mabigyan Oo. din ng tamang kawawa rin yung para sa atensyon. kanya, para sa pamilya Yung niya. parents nila, nakakaawa rin nung Dapat meron din. Sana wag din yung maneglect yung pamilya niya kasi nangailangan din yung mga kapatid nun ni yes. ni Divine na Breadwinner din napakabait daw tito rin ni Divine. Mukha naman. Masayahing tao. Oh. Okay, mga Marites, on the lighter side, ito naman, Bimbi Aquino, Really on the nagpresenta lighter maging ninong side. sa kasal ni Raisa May Dizon kung di sila magkakatuluyan. Diba? Oo. Why not? Hindi kasi happy birthday kay Raisa May Dizon. Yes. 21 years old na June siya. 12 yan. So nag-birthday siya sa Itbulaga noong Friday. Tapos isa sa mga surprise sa kanya ay si Bimbi. Si Bimbi ay nakasama ni Raisa May sa 2013 na MMFF entry na My Little Bossings. Yes. So ang dami nila mga photos together, ng bagets pa sila, super ang liliit pa nila, ganyan. Tapos, ang message, ayan, ang pinakita, ang cute. Tapos ang message ni Bimbi nga kay Raisa May ay, kung hindi man maging tayo, kailangan ako ang ninong sa kasal mo. Pero wala namang balak pang magpakasal si Raisa May. Nabanggit lang naman niya ni Bimbi. Tapos syempre, alam nyo na, yung mga netizens, may mga iba na parang, ano ba yan? Pwede ba na natin gawin yung next Aldab? Wow. Gawin ng regular host si Bimbi. May mga ganong comment. Pero syempre, alam naman natin, hindi natin pwedeng i-duplicate ang success ng Aldab kasi nag-iisa yon. Kung meron mang bagong love team o bagong serye, tingnan natin. Pero syempre, mga reaction lang yan. Kasi alam mo naman si Bimbi, ano na rin siya, paano ba siya? Very showbiz. Parang nanay niya. Diba? Ano na siya, machika na siya. Machika naman, Machika na siya. Alam na alam nyo kung paano laruin ang Correct. showbiz, Katulad paano ng sumika. statement pa lang. Yes. Diba? Kung hindi man maging tayo, Anak talaga mag-inom. siya ni Chris Aquino. Anak siya ni Chris Aquino, hindi ma-deny. Yes. At kumanta pa Kumakanta. diba? At kumakanta rin siya. At kumanta din siya doon. niya. Di ba nag-ano siya? Nagbo-voice. Nag-voice session sa kay Thor. Ano kinanta niya po? Ay, hindi ko alam kung anong kinanta. Ano kinanta, Rose? Siyempre, hindi ako magaling sa Hindi ko title. Hindi ko rin din, nakita yung kanta portion eh. Hindi ko naman siya, nakita ko lang walang boss. Nakita ko lang sa YouTube. Pero kumanta. Tapos, eto I-comment pa, na lang nila may kung ano. regalo. Dinaguluhan ng double heart necklace na Tiffany and Wow! Company ba? Ang tawag doon. Tiffany and Company. Tiffany and Company na double heart necklace. Yun Siguro ang si Mami Chris ang pumili. O, diba? Nabili raw yan po nung nag-malling sila ng nanay niya. Di ba? Merong lumabas ang photos Chris, or story na Yes. nakapag-ball na si Miss Krista. In fairness, Saan mall yun? Ay, hindi ko alam. Tapos, para yatang, ever ata, hindi ko sure. Pero Baka naman sa hindi ba Metropole? Lucy. Ano? yung Star Mall. Kailangan niyang bagong glasses, di ba? oo. Nag-ano siya. Baka sa Lucita yun. Ha? May mall ba sa Luisita? Oo Meron naman. meron kaya. na. Diyos ko. Hindi naman yata dun. Ay, hindi. hindi. Baka Dito alam nga. Dito naman sila, be. Marami namang mall dito na pwedeng Podium, pwedeng Oo, Rockwell. pero marami Ay, natuwa baka sa... Rockwell yan. Marami nakakita kay Pwede. natuwa. Di ba? Oo, Iba may itsura- nag-post eh. Ganda ng Hindi itsura sila ni- ang nag-post eh. Parang may doktor ang nag-post. Parang Kaya ganun. maybe kasama this nila. time daw yung song. Okay. Ayun. So, Paano yun kain, na. Rose? Sing it! Happy birthday naman kay Si Raisa May, nakasama ko din yan sa Mega Sardines commercial. Ang liit-liit niya. Alam mo ba, meron akong trivia dyan. Di ba sa commercial, kakainin mo yung sardinas. So, ang gagawin, na-assign sa kanya yung... Naubak. Parang nakwento. Yung kwento kasi, naubos. Di bago start yung shoot, Puta niya. pinapapak na niya yung sardinas namin. Tapos pagtingin namin gano'n, ubus na. Kasi favorite daw niya yung sardinas. Yun na. Effective siyang Correct. Endorser. Ito mga Marites, balita ng mga aking favorite, si Heart Evangelista na mahagi ng school supplies ng mga estudyante ng elementarya sa Quezon ng City. Yung po, kasama po ang kanyang Sarap. team. Namigay po sila ng mga gamit sa Red eskwela ribbon. sa isang elementary school sa Pero parang Quezon masarap yung City. At
Dati niya nang ginagawa, Meron na bukod pala dyan, akong ano. namimigay pa siya ng allowance Sarap. sa mga estudyante. Yung po mga marites Beto, sa waka. Yan lang. magandang ginawa ni Hart ngayong pasukang to. Yan. At masing ba na sa susunod ay magbibigay uli sila ng mga gamit mula sa eskwela. Si Heart ba wala ibibigay sa akin? May bigay na sa akin. Ay, ano ba yan? Abaya, ako wala. Bakit hindi na ba kami close ni Heart? Gusto mo Ayun, di ba? Kasama niya ang kanyang team sa pamimigay niyan. Ay, lumipad ang kanyang team. Yes. Pang. Nakain ba tayo? So, may or pababa- magbalita pa tayo? Ikaw muna magbalita. Ikaw So, may muna. pabak- Okay lang yan. Next na PhD dahil sila sa Soberano. Kahit sinasabihang laos na, post pa rin sa kanyang Hollywood dream. O, sige, kainin mo. Ganito So, may nga. mga Ganito kakain. nga. oh. Ito pa rin. So, Then, may pa-back to na-interview school. Mamaya na ako, ayan. Wala silang pakialam, di ba? Ngayon, na-interview kasi si Liza Soberano ni Edward Barber sa kanyang podcast. Kung ganyan si Edward. Edward Barber. Oo, okay siya. Then, yun. Alam mo, naisip ko nga, habang pinapanood ko yung podcast, sabi ko, parang meron silang similarity, di ba? Pareho sila na, kumbaga, nag-shy away, in a way, sa showbiz. Di ba? Dahil si Edward, alam naman natin ay... Mag-shy away. Alam naman natin podcaster na lang siya, no? Oo, saka mas focus niya ngayon yung kanyang... Kasi pastor na siya eh. Oo nga pala. Okay. But ayun Hindi nga, na siya nag-aasa pros. parang hindi ko napapansin. Unless may Ilan ano yan? doon, kailangan magpastor siya sa asa. Konti Uy, lang. nag-ano naman Uy, siya nag-ano doon. naman. Kumakanta host na Oo. siya. Nag-host. Pero ayaw daw niya ng dancing. O, di ba? Narinig Nag-host ka, sa conversation nila ni Liza. But ayun nga, di syempre napag-usapan, yung nagiging journey ni Liza. At isa nga dito si Liza na rin na nagbanggit yung Thank you. yung during the first few maybe the first few months or first year na Ay mo. iniwan niya yung showbiz sa Pilipinas, di ba? Ang dami daw niya nababasa, ang dami niya naririnig. Isa na nga rito yung sinasabi na laos na daw siya kasi nasa US siya pero parang Di ang naman, dating, di ba? pinapatulan niya yung mga small gigs, mga pagiging influencer, mga siguro yung hindi naman ganun ka-big time influencer, ganyan. Kaya ang sabi niya, At first, syempre, in a way, na-hurt din siya. Syempre, di ba? But, kahit naman siguro sinasabihan. Pero dumating siya sa punto na dinedma niya yon. Kasi ang nasa isip niya, yung focus niya talaga, ay yung pangarap niya na makapenetrate sa Hollywood, di ba? and it pays the bills, sabi niya. Yeah. Kumbaga, na-realize niya na, sige, bahala kayo. Parang, tumatanggap talaga siya ng mga medyo small gigs, yung mga ganon. But, ang dami niya nga naman bills doon. Alam ka namang, Mamili pa siya. oo, at least, nababayaran niya yung mga bills niya. Kasi sabi niya nga, nung umalis siya sa showbiz, nung naglaylo na siya dito sa Philippine showbiz, isa talaga sa na-sacrifice doon ay yung money. Dahil nung nandito siya, kung gugustuhin lang niya na to continue, kung ano yung ginagawa niya talaga, wala, petiks lang. Okay siya, di ba? Papasok ang pera. Sabi niya nga kasi, ang money kasi dito, na totoo naman, sa isang artista, hindi ka naman doon sa taping eh. Hindi ka sa shooting. Kikita talaga ng malaki sa mga endorsement. And alam natin na si Liza ang isa sa mga young actresses na talaga namang mabenta sa mga endorsement. Endorsements, oo. Yan. So, yun. Doon pa lang talagang kumikita siya. Tapos sabi pa ni Liza, syempre daw siguro ng mga first few time muna nga, ang mga bulk or yung mga kinikita niya, basically, nanggagaling pa rin from Asia. So, tapos gagastusin niya sa US, which is, sabi niya nga, kumbaga, Malaki. nakakaloka. Kumbaga sa Oo. Tagalog, nakakaloka ang conversion. Correct. Alam naman natin yan. So, yun. Pero alam niyo, nung pinapanood ko siya, maiintindihan mo siya eh. Siguro nung sa umpisa, di ba parang meron lahat, parang, ano ba yan? Parang dating pa nga, di ba? Tinawag pa siyang ingrata, kung ano-ano tinawag sa kanya. Pero alam mo, meron siyang pinanggagalingan talaga. Which is, meron siyang gusto na hindi naman niya yun to prove to everyone eh. Gusto niya yun i-prove din sa sarili niya. Ganon. Hindi lang yun. Handa siya mag-start sa simula. Yes. Correct. Sa Nag-o-audition. pinakamababa. Sabi niya nga, ang dami niyang naging audition sa Hollywood.
sobrang dami daw. At sa mga auditions na yon, ang dami rin na talagang hindi siya Nakuha. natatanggap, nakukuha. Alam nyo, ngayon kasi parang ang hirap tanggapin minsan ng mga kabataan ngayon yung failure. Oo. Pero siya, Rejection. rejection, abandonment, yung mga ganun. Pero siya, Go diba? lang ng go. Ang gandang ang Hindi, tsaka- gandang example, lalo na sa mga kabataan ngayon. Hindi, tsaka hindi, yung mga small, bago ko sabi yung small gigs. Kasi you'll never know kung sino makikita niya doon o makikilala niya doon. Baka because of that quote-unquote small Small gig, gig, doon siya mabigyan ng Nabigyan ng pagkakataon. bigger opportunity. Yes. Oh. Importante, trabaho naman yun. Saka ang ang maganda sa kanya, sabi niya nga kasi, nung iniwan niya yung kanyang pagiging actress sa Pilipinas, marami siyang ginagawa na, inamin naman niya na hindi niya ganun kagusto o hindi yun ang gusto niyang gawin. Pero syempre, wala siyang choice. Kundi Number gawin, one. syempre. Kaya nung nagpunta siya doon, basically, kung baguhan ka pa lang, wala kang choice na mamili, di ba? Pero siya daw, parang nakaset sa mind niya yun na pumunta nga ako dito, tapos kung tatanggapin ko rin naman lahat ng dahil lang para lang to survive or something. So, meron pa rin daw siya na mga na-offer sa kanya na tingin niya hindi naman niya, maybe hindi applicable sa kanya. May choice o naman. nagta-turn down din daw siya. Magkakaroon siya ng choice. Teka muna, ayoko, huwag niyo akong pilitin. Exactly. Unlike before, nung time nila, go ng go. Kung ano ibigay sa'yo, dapat Yeah. gawin mo. Actually, na-appreciate ko ngayon si Pareho Liza. tayo. Nung una medyo, di ba, ano ba yan? Parang nega. Oo, parang... Alam mo, tingin ko hindi niya ma-express kasi ng tama Oo, nung nung una kasi parang medyo she yung started on the wrong foot. And at the Aminin same na natin. time, Oo. nakaka-trigger din kasi yung mga nababasa mo lahat ng judgment sa'yo eh. Nega-nega So parang siguro siya, pag nai-interview, hindi man niya sinasadya, nagkakaroon siya ng defense Oo. mechanism. Ang nagiging dating naman ngayon sa mga fans o sa mga netizen, parang, bayan, kala mo kung sino ang ingrata naman Yun or talaga. something. Yun talaga ang impression. Pero ngayon kasi napatunayan naman niya, Rose, na talagang ito yung gusto kong gawin, pagsisikapan ko, kahit na magsimula ako from scratch. Totoo. Correct. Ma-appreciate mo siya doon. At pinaninindigan niya. Yun. Fairness naman Kumbaga, po. hindi naman pala siya yung Hindi siya feeling diva doon, hindi siya Yes. feeling sikat ako sa Pilipinas, dapat ganito, hindi At dahil. hindi siya yung parang materialistic na tao na. Oo. Kaya niya magtiis, pinapatunayan niya. At saka ngayon unti-unti nang dumarating yung magagandang Correct. offers, 'di ba? Malapit na mag-showing yung island dito. What's Yung the report ko before. Oo, Di ba? Yung sa DreamWorks. Parang Yes, nabida sila ni animation. her. Yeah. Yes. Ay, yun nga daw ang hilig niya ngayon, mga animation. Why not? Correct. Tapos ano pa, yun nga. Anime, mga ganyan. At saka remember, 'di ba, Fu? Bigyan na lang nating example si Connor Story at saka si Hudson Williams. A few months before sila sumikat sa heated rivalry, mga waiter sila. Yung mga hindi sila kilalang waiter, Rose, 'di ba nagtatrabaho sa sa restaurant, waiting tables. After that, malay mo mangyari rin kay Liza sa isang project lang na maganda. Sa kwento ni Project lang Mr. yan, Po no? kanina. Na ano? Sa Thailand, yung sabi mong sikat ngayon. Sino? Yung actor from Grandma. Oo, siya yung maraming billboard Kwento doon. lang niya kanina. Hindi ko kasi I mean, di ba, coming from that, then, ano rin ba siya? Oo, ang dami niyang billboard. Yun lang. Ikaw kailan billboard mo? Later. Totoo. Pag inamin na niya ang operasyon. Inamin na niya ang operasyon. Yun ang billboard ko. Yun ang pa-reveal, papakita. Oo, Yun ang pa-reveal na I've been operated on. Charot! Yes. Actually, hinihintay nilang lahat ang revelation. Revelation. Wag. Sa huling last Nako, part. wala akong balak magpaano, no? Sayang! Pero Then yung totoo sa yan. last Yan ang part, usap-usapan ng bago Lunes tayo at mag-ano, Webis end, dito. Yun ang Marites. pinakalat ni Dinong wala. Na magpaano ko. Wala. May Takot ako. Tignan nyo, 1 week, hindi naman aabuti ng 1 week kung nagpagawa ako ng Hindi, notes. hindi ka nila dyan ina-expect May talaga. pakifi reveal ka. Ayoko nun! Gusto mo yun eh! Gusto ko yun sa iba, pero not for myself. Okay. Kaya mamaya na lang yung mga Marites. Eto mga Marites, Anthony Jennings, Ayan. yung namin Ayan. nag-feeling sikat at yumabang noon. Ilalaban ko sana sa ubuyan eh. Ito na. Nagpa-interview sa Think Talk Tea, si Anthony Jennings, at tinanong siya doon kung kailan niya na-realize na talagang sikat siya. Inamin naman niya doon sa kanyang role bilang Snoop sa Can't Buy Me
love. Doon niya. Oo, doon naman talaga. Doon naman talaga, oo. Pero syempre, natanong siya na, ano ba, dumating ba sa point na parang yumabang ka o pumunta sa ulo mo yung kasikatan, ganyan. Ang sagot niya, iba yung ano ko parang umabot talaga sa ulo ko yan. Parang feeling sikat ako. Yan ang sabi. So, ang sagot, tapos tinanong siya, yumabang, ganon, parang ganyan. Oo naman. Pero hindi naman yung sobrang yabang na nai-imagine mo. Pero may mga times talaga na nakikita ko na nagbago ako. Yan ang sabi niya. Halimbawa daw, may mga schedule daw na hindi raw niya sinisipot. Or may mga, kunwari, may mga simple gathering lang daw na dati pinupuntahan naman niya ngayon. Parang hindi na niya pupuntahan kasi parang busy ako. Iniisip daw niya na busy ako, gano'n. Pero ngayon daw, nawala na yon at binabago na niya ang sarili niya. O binabago ko na ang sarili ko, self-aware na ako. Yun naman ang sabi niya. So, at least, di ba, at least may awareness at may realization. Minsan talaga, lalo na pag showbiz, di ba? Yung attention, tsaka yung nararamdaman mo na, ay, Nakakahay. oo, medyo Lalo na- nalulunod sa isang basong tubig. Lalo na pag may pinagdaan na matinding intriga. Di ba? Sila ni Maris. Correct. Yun talaga, Yun ang nagpabalik sobrang sa nagpa-humble sa kanilang Yes. todo yun. Kasi parang ano yun parang Yun ang todong realization. yung realization na pwedeng Pwede mawala. mawala lahat. Pwedeng Oo. mawala lahat. Sa isang iglap talaga pwede. Tignan mo si Brandon Espiritu. Brandon Espin. Oo nga. Oo, narinig mo na ba yung tungkol Oo, sa Happy? alam ko yun tungkol sa Happy. Oo. Dito, cancel Yun na. na talaga. Nawala na sa social media. At parang biglang Nag-deactivate. Oo. Ano na siya. Talaga, Ganun. nag-deactivate. Oo, biglang ganun. Ano? Tay. So yun. Iba rin talaga mga I love ko yun si Anthony Jennings, di ba? Remember nung sila ni Maris? Yeah. Sa, Oo. hindi ko nga napanood yung Can't Ang Buy Me tagal natin Love. pinag-uusapan Buti dito. nga hindi Oo. sila na-cancel diyang dalawa, di ba? Napanood namin yan ni Diego. Ang Ako, nakikita ko lang yung Ako rin, reels. mga videos. Ako reels Oo. lang. Tapos kinikilig ako na hindi ko nga alam yung story. Totoo naman. Parang sa ex, masusubaybayan mo yung di ba? Hindi Nandun ko lahat. alam yung storyline Basta nakikita ko lang may eksena na nagsusweetan sila, nag-aasaran sila. Kinikilig ako Yeah, Ako doon ko totoo. nasubaybayan. Ang galing nila talaga dyan. Ang galing talaga At sila. ang maganda doon, after the intriga, yung matinding dagok na doon, dumating sa kanilang dalawa, dahil nakabangon sila. Kasi pareho sila magaling na artista. Magaling naman kasi sila. Yes, Oo, mahuhusay. Kaya may kay talaga yung dalawa na yan, Correct. nakabangon. True. Saka nagpakita naman ng remorse. Kasi Yes. ako, importante sa akin yun Yung merong yung may pagsisisi. may pagsisisi at may natutunan dun sa Yeah. maling nagawa. At itatama. Tignan mo, ang okay na si Kasi kahit sa akin kahit magaling ka, makikita ng tao kung Hindi wala ka namang sincere, ano, o tsaka hindi ka sincere, wala ka sincere, remorse. Ang ginagawa na Anthony ngayon. Meron siya international, International, Yes. ano siya, di ba? Yung film. Nurse the Dead. Yun, Doon kasama pala si Ruby Rodriguez. Yes, si Princess Punzalan and many more. Miss Princess Poon. Shot in the US. Ayun lang. Okay. Okay, mga Marites, Direk Bobot Mortiz, suportado ng mga kaibigan sa matagumpay niyang unang solo concert. Yes, eto na. Yes, first Yeah. pala yan ni Tito Bobot. May video tayo dyan pwede nating i-play. Ayun nga. Ayan, habang piniplay yan, Tito. Success ang going standard. First ever solo concert ni Tito Bobot nga, Direk Bobot Mortiz, na ang songs na ginamit niya dyan ay kinanta niya ay mga songs from his own album of the same title, Tito, na Going Standard. All Standards album yun na nirelease 2 years ago, 2024. So yun ang mga niya dyan. Yun ang kanyang repertoire. In all fairness, puno ang Proscenium Theater. Chika ko habang nagaganap ito. Si Ano ba yan? Clarice. Clarice. Isa sa mga guests. Si Vice. Si Clarice, grabe. Isa sa mga guests si Clarice, What Now My Love ang duet nila. Si Ito. Alexa ang sumunod, na baby yan syempre ni Tito yeah. Bobot. Si Alexa galing ng Going Bulilit. Correct. If I Ruled the World, syempre anak-anakan. Ayan, kakatuwa. Ang ganda ng boss ni Alexa, di ba? Yan, syempre, May babe. gusto ko itanong, hindi ko na tinanong. Ay, anong gusto mo itanong? Ayan. Ito nang Yeah. next. Gusto mo ba Siyempre, itanong si ko? Julian San Jose, Tito. Something stupid naman ang inawit nilang duet nila. In fairness, ang ganda din ng Julian. Ang sexy, tsaka ang ganda. Ang ganda ng boses talaga. May solo pa siya after that. Meron siyang, At Last ni Etta James. Napakahusay naman talaga ng Julian, in fairness, dahil. Ang dami na pabilib kay Julie. Tapos si Kalin Martiz, Ay, wow. na daughter ni Tito Bobot. Ayan, talented niyang daughter, si Kalin. Ang galing. Who Can I Turn To naman ang duet nilang mag-ama. In Bongga. fairness. Yes, bongga yan si Kalin. Ang ganda ng boses niya ni Kalin.
Ayan. O, syempre, hindi mawawala ang kanyang mga tropa. Correct. Papa Bo, Boyet De Alam Leon. ko, kumanta sila na group. Na? May grupo sila. Sino? Silang tatlo? Direct na kasi... Yan. Oh, ayan. kumanta sila na grupo. Ayan. Tears of Cruz Tears, III, yeah. Lolo Pip. Oh, ayan. Di ba? Siyempre, hindi pwedeng mawala. Going yan. bananas, charot. Yes. Oo, Siyempre, di ba? Oh. Sila lang ba? Wala na? Na? Sa grupo nila? Si Jay Ilagan, di ba? Hindi, dati? Johnny yun. Johnny Delgado. Johnny Delgado, Jay Ilagan. Jay din. Ilagan din. Sa Yeah. Going bananas. Oh, ayan. Siyempre, ang finalist. So, andyan din si, ano pala, Sino? si Ate V, Tito. Andyan ba? Di ko lang nalagay yung ano kasi medyo nakagilid yung Parang fest ni Ate. tinanggal mo naman. Huwag ka naman. Grabe Uy, tinanggal. hindi, kasi medyo nakagilid. Samantalang dati, lagi namin sinasama si Ate V. Ikaw inaalis mo. Grabe. Grabe ka, Landi. Unintentional na. Si, of all, si Julian na ilagay mo. Si Alexa ilagay mo. Pwede Sino ba isa? mag-explain. Si Ate Di ba tumayo, umakyat Hindi, dyan? hindi siya Hindi guest. naman pala kasi. Hindi siya live guest kasi video lang. Oh, bakit hindi Ah, pinakita? video lang ba? Video lang pala eh. Hindi video naman lang. pala At saka kasi ano nga, eh. nasa side Dati kami. nga sulat lang na isama namin Oo, eh. correct. Oo, Sumulat ikaw na si Ate V, talaga. nasusulat. May gusto ka bang palabasin? Diretsuhin mo na. Tunayan. Hindi kasi medyo Yes, dito nasa side si Ate B, yung ano ko, side kami nakaupo. So nakakat yung face ni Ate B doon sa video ko. So hindi ko na sinama. Pero andyan siya, sabi nga niya, Yung blouse ni Alan din ngayon. ano? Wala, sige. Sabi niya, Yung blouse. sabi niya, ano tito, di ba syempre sila naman Lalaki, oh. original magka-lab team sila Oo, tito, oo, di oo ba? naman. So sabi niya nga, ano rin daw, isang Santos din kasi ang napangasawa ni ano, di ba, ni Tito Bobot. Isang Santos, si Milet Santos. Kaya sabi niya si ano raw, mahilig daw sa ano, sabi ni Tito Bobot, mahilig ang mga Santos sa ano, sa Murti. Sabi, kinurek siya ni Ate, hindi. Ikaw ano, Bobot ang mahilig sa mga Santos. Ganon, naganunan pa sila. Ayun. Tapos syempre, Pero walang video. Walang Ba't picture. ganon? Bakit ito lang ang in-annotate? pakisalang. Bakit in-annotate lang? Dati-dati, mga Ate V gusto mo lagi. ba nandiyan may Ate V, pero nakat yung fest? Ako. Ayun. Nag-explain ako dito. Tapos eto na. Syempre, ang finale song niya ay ang walang kamatayang may Pledge of Love. So sabi nga niya, yun daw talaga yung dahilan ng ano eh. Kaya siya nagkaroon ng career. Yung talagang, kumbaga it started it all for him. Actually sabi niya, pati naman kay Vilma, yung may Pledge of Love talaga yung Talaga? doon ang mula nung Kala ko song, first. nung sumikat yung song na yun talagang umala. Sabi ko na magre-react. Pinagre-react lang naman. Umalagwa na talaga yung career nila nung mga panahon na yun. At si Tito Bobo talaga, Tito, alam mo yan, di ba? Singer talaga siya. Yun ang Yes. first love Diba niya. yun ang una niya talaga na... Dahil- Winner yan. Winner siya ng Winner tawag ng tawag- tanghalan. At walang tumalo sa kanya, ha? Tito. Nag-quit na lang siya, Tito, kasi mag-showbiz na siya. Walang nakapalit sa kanyang ano. Fairness naman kay Direk. Sayang naman, pati niya pinus. Rose, di ba? Nag-artista. Kaya ang nagkaroon ng BN bot, di ba, Rose? Eh, ibig ko sabihin, nantay na sana yung hanggang Sayang naman. Hindi na umabot. Di ba very successful yung VN Bobo? Yun na nga, grabe Pero yung wala clamor. sa video. First solo concert pala. O sige, sa Thursday. May isang segment for Ate B. Tapos, syempre nanood, supportado siya ng mga kaibigan niya, Tito. Malalapit sa showbiz like si Miss LT, Lorna Tolentino. Di ba kasama namin nung gabi ni Miss Gina Alahar, nanood Isabel Ribas, Ali Soto, sina Tita Charo Santo, syempre, at Derek Olive Labasan, at marami pang iba. Syempre, napakalababo naman. Tita Malu. Oo, Tita Malu Fagar. Mamaya, syempre, magti-thank you ako. At kaya ako naman ako nanood dahil kay Tita Malu. Ayun nga. So, ang saya. Syempre, isa sa mga well-loved naman talaga sa showbiz si Tito Siyempre. Bobo. Diba? Kaya yan. Congratulations! Success! Kay Ate Congratulations, V, direct. kahit wala po kayo sa video. May promise naman si Ate V. Next time daw, nandun talaga siya in person, Fu. May part 2. Talaga. Diba? Pwede Pero naman. this time, kapag nanood Kasi ka puno- ulit, bibigyan mo na siya ng space sa report mo. Para sa'yo. Ay, pero alam Ngayon niyo, lumabas sa pagkabilmanyan mo. isa sa mabait na director, or na celebrity si Direk Bobo. Walang kaere-ere. Oo, Kasi ako personally nakakausap ko siya, nakakasama ko siya during Banana Split, saka Going Bulilit, ay mga laking Going Bulilit. Correct. Actually, Rose, dyan naman talaga na concentrate siya sa pagdidirect. Kaya naman, di ba, naisatabi niya yung singing niya. Pero Ngayon niya binalikan sa kanya. 70 plus years old na kasi siya, Tito, sasabi niya, gusto niyang gawin yung mga bagay na to ngayong 70 plus na siya.
ayun nga. So, binalikan niya ang kanyang singing. Ayan. Bongga naman. Puno ang, kala ko nung una parang may mga bakanting upuan. Later on, napuno totoo yun. dito ang proscenio. Napakabait. Kaya nagiging pamilya niya, di ba, Alan? Ang mga artist. Yeah, mga, super. At family talaga ang touring. Alam mo yan, di ba, Rose? Oh. Grabe kaya ito, the third floor team ni Gerald Anderson natalo ng Team Brilliant Skin League. Ang sarap. Ayan. Gusto ko yung mga yan. Ay, naku, sana nandun ka sa Morong. Saan ba yan? Sa Morong Town Ay, Plaza, ay, Morong naku. Rizal. Morong sa inyo? Morong Nakarating ka Rizal dyan. kahapon. Ako sa inyo. Oo. Nakarating ka dyan, Rose? Secret! Okay, Brilliant anyway. Skin Legacy. Sino nga ito? Anong pangalan nito? Marco? Yes. Marco Pogi? Galo. At Yan. umayat na siya, no? Oh, sige, nagkaroon ng Brilliant Sports League 2026 na naging star-studded naman talaga. Ginanap po ito kahapon sa Nandun ka, Morong Rose? Secret sa Morong Town Plaza, Morong Rizal. Kasi 10 years na ng Brilliant Skin Essential. So, congratulations. Siyempre, sa owner at CEO ng Brilliant Skin Essentials, walang iba Sino? kundi si Miss Glenda de la Cruz, or better known as Miss Glenda. Si Miss Glenda ba yan? Glenda. Grabe, para siyang ano. Teenager ang Teenage- dating, di ba? Akala ko Kaya- estudyante. Alin ba dyan? Here. Alin ba dyan? Akala ko tong isa. Ay, itong isa, parang isa yan Si sa Brenda mga naman yan. boss din, pinagkakatiwalaan niya okay. dyan. So, ang kilala ko lang Okay. dito, Marco Gallio, Gerald Anderson, and Ellison De Jo. Si Young JB. Young JV. Ayun. Ay, oh. Na hindi na siya young, pero young JV pa rin siya. But anyway, yan, ang naglaban-laban nga, parang ang ginawang event ni Miss Glenda, kasi parang ang gusto niyang mapasaya naman ang mga taga-Morong. At this kasi, Nandun ka, Rose? why Morong? Paulit-ulit. Why Morong? Kasi doon talaga yung pinaka-warehouse nila o planta nila sa Morong Rizal. Malaki yan. Taga ba si Oo. Glenda? Taga ron din, oo. O, andun si Anna Blight. Sa Morong, nandun ayun nga, nandun yon. Then, gusto niya mapasaya yung mga taga-Morong, at the same time, mabigyan naman ng konting breather or pahinga or mag-relax ang mga empleyado, of course, ng Brilliant Skin Essentials. So, sa the third floor team, nandyan, of course, ang kanilang leader na si Gerald Anderson, Marco Galo, Argel Saicon, Jeremiah Ano pala si Lisbo, Argel? Binsoy Nanyoka ba to? Naroka? Ellison De Dios, Astra Yes. Salvador, Tristan Ramirez, Alam mo, nung nireport ko, Aston Salvador. alam mo nireport ko yun, di ba dati? Hindi ko rin mabasa yung diba? sarili ko sulat. Diba? Yun ang problema, isulat na natin. Aston Salvador, Tristan Ramirez, and Young JB. Wala si Johannes. Wala. Bukod sa the third floor Attitude. team, nandyan din ang volleyball team ng Jeremiah pala yun, PBL sa likod. 11-time champions na Creamline Cool. Smashers. Oh, syempre, alam mo yan. Si Michelle Gumabaw, si Gia De Nasaan? Guzman. Saan yung picture? Ay, hindi nila nilagay pala ibang picture. Yes, Gia yes, De Guzman, Bea De Leon, and Gemma So, hindi Galanza. Galan. So, hindi artist- At marami pang hindi iba. artista yung mga Ang yung mga kalaban brilliant nila, yung mga empleyado. mga empleyado ng Brilliant Skin. Kalaban ng the third floor, kalaban din ng volleyball. Sa the third floor, nanalo yung surprisingly, mga yung mga empleyado. Pero sabi sa akin, baka daw kasi din tong the third floor, medyo na dahil yung umaga pala kahapon, nasa kapamilyaran sila. Although si Gerald wala naman doon sa kapamilyaran. Yun ang palusot. Baka, Ay, pero grabe wow yun. naman. Hindi, malay mo talaga nag-practice ng Oo, gusto yung mga grabe. Huwag mo naman taga-brilliant. sila siraan, napapagod din naman sila. Siyempre, Yun ang bukod rason. dyan, wala ba talaga ibang pictures? Ang dami kong sinende. Bukod dyan, nandyan din ang mga... Ang sexy na ni Marco. Of course, dito. ang mga Brilliant Oo. Skin Meron yung Essential Ayan, Face. Ayan. Ayan. Sino ba yung mga yan? Charot! Hindi. Si ano ba yun? Kim? No. Ito yung mga yung kumbaga News? endorsers ng Endorsers. Brilliant Skin. Of course, headed by Andrea Brillantes, nakasama ang Jowa Earth. Okay. Nandun. Ito, si Kim, ano to, di ba? Rabia Mateo, Kim Rodriguez. Yun, Kim Rodriguez. Saan si Rabia? Empress Chuk, pero wala sa picture. Wala sila dyan. Jelay Andres, Mikey Quintos. Mali. Ayan nga, si Kim, Gwen Tuazon, and Tamara Alexandria. Ayan. Of course, si Miss Glenda. O, di ba? Bongga. May reel siya si Marco Galo. Na.
Ayan o. Yun pala Ayan, yun, na, yun ganyan pala yung karami puntahan nung nila. mga tao doon sa kanilang Morong Morong Plaza. yan, diba? Oh. Ayan, sabi ni Miss Glenda, I am very thankful sa lahat ng celebrities na nakisaya at nagpasaya sa aking mga empleyado at sa lahat ng taga rito sa Morong. It's really one for the books. Playing with the sports superstar and for celebrating our decade of brilliance and success. O, yan. Talbo. O, so, congratulations sa mga winner and siyempre, congratulations kay Miss Glenda. Yan, very supportive naman yan si Miss Glenda, pati sa mga celebrities, sa mga event-event, yan. Maganda ang, ano yan, ang life story, ang journey. Kung paano siya Kababayan mo nakarating pala dyan. yan. Hindi, ito sa Morong Bataan. Sa Morong Rizal Rizal. nga. Diba, Ano ba yan Paulit natin? ulit? Ano Morong ba Rizal? yan? Hindi lang Ano sa ba? bata ng Bunro. Ano ba yan? Ano ba Ang Morong, Ba't nagagayahan ng mga Bataan, pangalan ng ang Morong COVID? Dapat Bataan, walang- doon ang mga beach. Okay. Oo nga, sa Ang Morong Rizal Rizal, pala. Isda yata yung mga lake yung mga... Dapat kasi pag meron ng burong sa Bataan, dapat wala ng burong sa Oo ibang nga, ba't ba lugar. nagkakaya? Sino ba nauna? Kaloka. Wala na ba ibang Wala wala na ba ibang pangalan ng doble-doble? Oo, Ano ba dapat yan? ano. Ano bang- Dapat sila. Kailangan ba maging issue natin? Dapat yan? tanongin natin kung sino Bakit nauna. Bakit Ano pa, ang ano Rizal pa? Street napakarami? Oh. Okay lang yun. Eh yung Hindi din, Rizal. Dapat ibang Alam Rizal mo, Street dapat dapat hindi isa pala. lang. sinabi mong Morong, alam mo na, Morong bata. Ay, ako tigilan nyo Oh, nga yan. bakit yung dapitan? May dapitan dyan sa Manila. may May dapitan dapitan. Oh. Namanga. Okay lang yun, hindi naman kapwa-probinsya. So, Ito meron parang tayong probinsya, ano, di ba? Probinsya na, may probinsya. issue ba? May double standard tayo Oo, dito. gayahin. Probinsya ng iba, yung probinsya na ginaya. Double standard. Wala nang ibang Pag Morong, name. hindi pwedeng teka pareho. Ang huli. Thank you sa ating 1K live viewers. Kompleto mga baliw. Kaya pasensya na ako kayo mga marites. Dahil sa cake yan, taas ng energy. Oo, di ba? Naku, kumain na naman ako ng Sugar. Hindi ka naman makakatulog. Makakatulog. Oo. Magtsaka ka kasi. Oo, di ba? Ito, wala third floor team. Ito naman, Jordan Clarkson, unang Filipino NBA champion. Yan pala siya. Yan. Ang film na si Jordan Clarkson na sa New York Knicks na nag-champion ngayon after 53 years. So, Yes, grabe. 5 decades History na, making. sa NBA, sila po Nagwawala Kumakain pa rin nga ako. champion. Kalaban po nila yung Samantala, Spurs. konti-konti ng binili San ko. Antonio Spurs na napanood namin yung last few minutes. Bongga. Oo, panood namin. Kaya kayo din. At ito ka, pilang po yun. Naglalaro rin yan sa Gilas, Oo nga Pilipinas. daw. Oo, sige. So, syempre dito, ang mom niya is Pinay. Hindi ko alam kung Ang dad niya which- mukhang black eh. Oo, mukhang black Diba? yun yan. Tama ba? Which is, hindi ko lang masyadong kabisado kung sino yung balagay ko tatay niya nga yung siyempre Clarkson Kaya na, di nga, ba? oo. Yung nanay siguro ang Pinay. Mulato Ito lang- naman siya, hindi naman siya sobrang black. Yan. Tapos ang tangkad, anong height niyan dito? Hindi ko lang Sobrang taas. Oo. Nakapunta na rin dito yan eh. Naglaro na rin sa Aranete yata. No, nagkaroon ng fan meet dito. Bongga. Yan. Pero Tito, hindi pala to ang una niyang pinagplayhan ng no? Hindi. Maraming Hindi ko teams lang na alam rin yung siya. teams eh. niya, pero yun ang pinaka... Nag-Lakers na rin daw yan. Oo. Diyan sa sumikat na At talaga. Tito, ang bongga raw nito, nung nag-Lakers siya, nag-champion din daw ang Lakers. Parang, kung ganun sunasan ba siya, yun? nagka-champion. Parang ganun. So ito, Abo. dito siya nag-champion. Ang galing After naman. ilang ano, di ba? Yes. Parang dito. After 5 dekada, Parang tayo lang ba? Tayo na nag-uusap, di ba? wala silang pakinam sa basketball. Nag-uusap kayo. Kami nag-uusap din kami. Pero alam mo, grabe, nagwawala si Timothy Chalamet dito nang nagwagi ang ano. Fun na fun si Timothy. Sabi niya, better daw yun than the Oscars. Sabi niya, wala raw. yeah. Kumbaga, parang Yan na wala raw. naman siya. Mamaya kung ano na naman sasabihin Kaya niya. na- Next time sabi ng Oscars, o sige, hindi ka na natin bibigyan. Correct. Si Jennifer Lopez rin yata. Oo, Siyempre, nagwala di din. ba? Dahil nga, Talaga? nanalo New York. mga eh. New Yorkers, Pinapanood namin yan. mga New New Yorker. Yorkers dahil sobrang saya, grabe. Piyesta sa ano. Correct. 1 point lang, di ba? O, alam ko. Get three. Ay, naku, mali ka pa. Ay, mali pa ako. Meron kami dyan eh. Hindi ko lang kung one or Pareho three. ba kayo ng pinanood? Oo. Ano nanood mo ba? Ano ba? Kami sa review, pinapanood namin. Si Rafa Sigurena, So, ilang nagwawala. point ang difference? Eh, alam ko three lang eh. May Sobrang lang fan tanda din kung si tama Rafa ko, one or at three. iba pang mga ano, Diba? celeb. Kaya yun, siyang unang Pinoy NBA Pero champion. how true, Tito, may isa pang Pinoy dyan sa Knicks. Ano yung Phil sa Andel. Spurs yun, sa San Antonio Spurs si Harper? Harper ba? Hindi sa Sa kabila, Knicks. kalaban. Yun. Kailan tong finals na to? Nung nakarang araw,
The other day lang. The other day lang yan eh. Gabi ko Saturday, napanood ganon, Friday. Friday. Mga ganon. Thursday na. Basta, So iba pala yung Gabi ko Thursday, napanood. hindi Baka pala yun sa'yo yung yung final. talo sila, yun ang napanood mo. Yung nanood si Trump, talo sila dahil, di ba, Nix? Basta Thursday yun, sure basta ako. manood ka rin yun na Hit na hit nila si Trump dahil talo sila dahil nanood si Trump. Great. halos sasabay yun ng PBA tsaka NBA yung championship na yan. Okay, congratulations. Bongga, may, di ba siya hanapan ng, ng connect ng mga Pinoy, di ba? Ay, may Pinoy, may half Pinoy, feel Happy. Taray. Okay mga Marites. Oras na Happy. para sa pinakamainit na showbiz item. Ito na ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Dahil tama lang na ipagsama ang pinaka-inaabangang chika sa pinaka-nakakabusog na chibog, order na sa naka-flash na link, mga Marites. Siguradong yan ang best na solve kayo nonetheless, mga kamarites. Ugbo 24/7! Oo. Eto, mga Marites. Daniel Padilla, present sa birthday ni John Estrada. John, nakibanding sa mga jowa ng kanyang mga anak. Ang cute, Alandi, ayan. Yun na nga, nonetheless, di ba? Nag-birthday nga si John Estrada dito noong Saturday, June 13. Yes, bali, 53 years old. Tignan mo, ang gwapo ni John. Oh, mukha bang correct. 53 ah? Oo. At syempre, ang anak niya si Kyle Estrada at natuwa ang mga fanny dahil nandoon present sa celebration ang boyfriend ni Kyla na si DJ Daniel Padilla. Ayan, Yun, nasa nasa left likod. side. Yes. At in fairness naman tito, present din ang mga jowa ng iba pang mga anak ni John. Gaya ni Ina de Belen, nakasama syempre ang boyfriend niya at live-in partner na si Jake Vargas. Ayan, sa may tabi ni John. At si Sino pa? Moira Estrada, ito yung nasa Dania. rightmost, oo, na-engage na sa kanya non-showbiz fiancé na si Alfonso Miguel. Ito ay nasa pinaka-left. Ayan. Nandun din ang only son ni na Janice at John na si Yuan. Ayun naman, nasa likod na may glasses. At katabi niya ang daughter naman ni na John at Priscilla na si Priscilla Mireles na si Samantha Anetchka. Oh, gusto ko yung name na Anetchka. Anet! Anet! Aklang-akla yung Anetchka. Ito si Saka tatawagin Priscilla. mo, Anet! Correct. Ito si Priscilla, aklang-akla bibigay ng name, di ba? Anetch! Anetch! Anak, Oh, Anetch! si Yuan, tsaka si Anetch. Si Anetch ka walang jowa, tito. So, ang happy nung ng picture na to, nakasama ni nga ang mga daughters ni John at ang mga respective jowa nila. Ayan. Bakit hindi invited si Rosemar? Bakit? Huy! Magbubuo na, please. Ibalik, ibalik. In fairness, base sa picture na to, talagang parang okay na okay sila dito. Celebrating life with my tribe ang ano. Thank you, Lord Jesus. Ang caption dito ni John sa kanyang post sa Instagram, tito. Nung kahapon yon, June 14. So, present din ang ibang close friend ni John, close friends niya, na gaya ni super close niyang fashion designer ever since naman from the start pa ng career niya na si Randy Ortiz. So, si Randy O, na isang sikat na fashion designer. Tapos nakita din namin, may napanood kaming video. Ayan, ito yung mga, ang cute na ito, mga... Parang bumata si John. Oo, as in, tingnan mo, actually parang kaedad niya yung mga anak niya. Tingnan mo dahil, Bata naman siyang Hindi, pero sorry, doon sa mga Coco Martin series niya, medyo... Pero may 53, hindi mo 53 ang Hindi kuya. parang kasi sa mga Coco Martin Akala niya, siyang 35. medyo makikita mo yung may nagkaedad siya. So, pero dito parang bumata siya. Anong gusto mong sabihin po? na hindi magaling ang Diretsuhin mo na po. Oo. Hindi magaling o ang galing nga? Magaling nga dahil Oo. nag-iba. Ang bata ng itsura ng kuya mo. Ayan yung video Kaya na palabas hawak mo dun niya. sa serye na Hawak ni Kyla, tapos nag-blow siya. Sabi niya, wish. Sabi ni Anetchka, don't tell us your wish. Sabi nga, no. Ayat na sinawag si DJ. May dialogue dyan si DJ tito. Sabi niya, pag kamay niya kay sabi niya, you are loved. Sabi niya, sinagot naman ni John na, I love you, man. Sabi. Tapos sabi rin ni DJ, I love you. Alam mo, gusto ko yung mga lalaki nagsasabihin ng I love you. Ay talaga. Sam! Nagsasabihin kayo ng I love you ni Sam? Alam mo, sa amin, hihintay na niya talaga. Sino si Sam, no? Gusto sumama sa Bangkok eh. Hindi niya gusto, ikaw nagsabi na gusto na siyang sinama mo. Ito na, mga Ryan? paganyan. Very intimate yung kanilang yung kanilang celebration, tito.
ano sinasabi ni Jan? Hindi ko na narinig yung mga ano niya dyan, kuda niya dyan. Pero in fairness, napakagwapo nga ni Jan at ang dami nag-comment na sa itsura niyang yan ay parang kapatid niya lang sina Kyla at ang kanyang mga anak. Tapos nga tito, si in fairness naman ni kay Ina, si Ina ang pinakamatanda sa mga anak ni Janice at ni Jan. Pero siya yung, tingnan mo, kung nakita mo yung picture, siya pinaka-bagets. Ang bagets nga. Sobrang bata talaga. Paano siya yung bunso, di ba? Si Ina, in fairness, ayaw ni Rosmar. Okay na yan. Huwag yun na. Oo. Bagets looking talaga si Ina girl. Sorry, di ba? Pag kinumpara man siya kay Rosmar, matuwa dapat si Rosmar dahil ang napaka-bagets looking ni Ayan. Tapos, ayun Ang nga. magalaga ni Jake. In fairness, maganda effect nila sa isa't isa. At saka ano sila, di ba 11 recently years. nakita ko sila pumayat sila eh. Pumayat din correct. na. Paraw sila. Kaya mukhang bata lalong Kasi itsura medyo ni lumaki sila eh. Nung mga, Yeah, correct. Oo. Oo. So natuwa ang netizens dahil ganun nga daw si Jan. Mukha raw siyang kumbaga image lang niya yung babaero pero mukha raw siyang cool dad in real life. Mukha naman as dad talaga. Diba naman na? siya. Oo. Fairness, di ba? Okay. Correct. Tapos meron siyang may sinabi siya about Siya okay na labon. Rose? Sabi ko, di ba, as dad, okay naman talaga siya. Oo, correct. Sabi ko, para mo sinabi, hindi siya okay na Oo, labon. natanong nga pala si Jan Tito about Kyla and Daniel sa relasyon ng sabi, dalawa. Ang sabi niya, Kyla is an adult and aside from that, I trust her judgment and her smarts. At wala siyang ginagawang masama. I'm very confident that whatever she decides to do in her life, pinag-isipan na niya lahat yan. Tapos sabi pa niya, it's not his story to tell, yung kwento nga ni Kyla at ni DJ. Basta, alam ni Kyla na she will always have my support, sabi ni Jan. Good. Ganon. At saka, tanggap naman talaga obvious si DJ, ng pamilya. Di ba nag-comment pa si Luigi no ng tinawag siyang bayaw. 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 Oo naman. Okay, mga Marites. Yan po ang ating Chick of the Week brought to you by Ugbon 24/7! At para naman sa ating mga Marites na gusto ng exclusive showbiz scoop, sali na sa ating Facebook community group. I-click lang ang pinned link sa live chat at sumama na sa beloved Marites University community. Updated ka na nga, may exclusives ka pa. Sama na at mag-like, share, and subscribe na rin sa MU Entertainment YouTube channel. K-pop concert producers, mas bet ang Bangkok kaysa Manila. Parang wala namang ganyan. Meron! Oo. Gumawa ng kwento. Para lang ma-relate na galing akong bangko. Kasi dati, pag galing ako US, meron akong mga kwento tungkol sa US, mga... Ito, Tapos wala. mag-isip nga ako, Mag-isip sabi na ako, niya. nga. Tanong-tanong ka ba dito? Nagtanong-tanong ako, Or talaga. parang? Lumipad ang aming Wala team. namang ganyan. Hindi, merong isang parang naging discussion yung mga K-pop fans and Wow. et cetera. Wow. Oh. Tapos parang nag-research Hamon na sila. Rose. Yes, agree naman ako sa kanya. Eto, naman ako hindi, rin. ito kasi, ang mga concert sa Pilipinas, meron yan 30% na amusement tax. yeah. So, ibig sabihin, parang 70% na lang yung mapupunta dun sa producer. Syempre, yung 70% na yon may mga iba pang expenses. So, talagang wala na matitira. Kaya daw talagang mataas ang kailangan na budget at minsan, mas mataas ang ticket Dito. na ibinibenta kasi nga, mas marami silang kailangan bawiin for the expenses kasi nga 70% na lang yung natitira. Totoo naman. Talon-talo daw ng ibang mga Southeast Asian nations or iba pang mga lugar sa Asia. Kaya mas gusto daw doon na lang mag-concert o mag-produce ng concert lalo na yung mga K-pop. Kasi K-pop naman talaga yung pinaka maraming concerts na pinoproduce. Kasi daw halimbawa, ang nabanggit nga yung Bangkok. Kasi yung Bangkok pala, 7% VAT lang. Walang amusement tax. Yun ang sabi. Kaya mababa. So isa daw talaga si Bangkok sa kung papipiliin na. So, Siyempre naman, di ba 7% lang? So ilan lang yung... Dito, ilan percent? 30%. Yung amusement tax. Oo, May tapos, VAT pa. May VAT. Tapos si Bangkok, walang amusement tax. 7% VAT lang yung kailangan. So parang sinasabi nga nitong grupo na sa discussion na hindi naman yung artist ang nag-iinarte o hindi yung artist ang may ayaw sa Pilipinas. It's the economics na meron yung bansa. Kaya nahihirapan sila na mag-penetrate dito. Kung mag-penetrate pa sila, talagang susugal sila. And iso-shoulder talaga ng mga fans or ng mga concert goers yung tickets kasi kailangan nilang taasan. Correct. So, pinapalabas mo na hindi corrupt ang Thailand. Yes. Yes. Wow! Talaga ang bilis na sagot ko. Are you sure? Pero alam nyo, masarap ang experience na
like, mga fan meeting na mga Korean. Abroad? Oo. Like sa Thailand, yun ang una kong fan meeting eh. Kaya very memorable sa Kay Lee akin. Seung-gi? Oo. I won't deny. Okay. Pero, alam mo, ang warm ng mga tao. Tapos, iba. Iba yung Ako F4. pagkaka-organize. Nag-F4 ako dyan, Rose. Oh, siya! Sa Bangkok. Oh, tignan mo Alam mo, na. feeling ko, pag sisisihan ko Lumpini. Sa Lumpini, feeling ko may regret ako nito pagdating ng mga yan. But anyway, ayun nga, tapos ang daming mga freebie. Totoo yun, yung kay Leia na yun. Totoo. Dito kasi, ewan ko, o natatapat lang ako. Pero ang dami ko na napanood dito eh. Hindi ganun ka ano. Hindi ganun ka parang warm Fabulous, feel. oo, Oo, yung tsaka mga- ano, yung mga- pagtanggap nung sa Hindi, mga audience. yung mga freebies na sinasabi ko. Depende, dahil ang freebies kasi kung ano ka, SVIP ka, maraming freebies talaga. Kung di ka naman SVIP, Rose, huwag ka ay, mag-expect. grabe. Grabe ka naman kay Rose. Hindi ako nanonood ng hindi SBIB O or Kaya VIP. yun ang may freebies talaga yun. Pero mas marami naman, nga daw pero sa- hindi ganun ka, basta. Grabe ka naman questionin si Rose. Huwag kong questionin dyan ang unang-una. Oh my Kala ko God. na- Wala question pa kayo ko. sa mga Korean, nandyan na ako. Wala talaga kami sa Korea. Ikaw lang naman siya. Kumpleto kaming apat, kaya masaya lang kami, mga marites. Ito lang to. Grabe ka naman parang kay Ate Diba? V na hindi mo sinama sa Di ba video. Alam mo, gawin mo na yan every episode ni Ate Mika News. Yan ang assignment mo. Okay, mga marites. Kaloka ka. Happy ba kayo po sa linggong? Kiss me!